umaga. Magandang umaga, sir. Opo, sir, si Nympha po ito dito sa DCWB. Congressman Ordanes, Okay, Nympha. opo. Sir, tungkol po doon sa ipinapanukala sa Kamara na itigil na yung pagre-require sa mga senior citizen na magdala ng mga purchase booklet. Ano po ba ang stand ninyo dito? Abala lang sa ating mga senior citizen. Alam niyo na, kung minsan senior moment, malilimutan. Ayun, pagdating sa establishment, sa tindahan, ayaw naman bigyan ng discount dahil walang dalang booklet. So, tatanggalin na po natin yan. Kasi una-una po, ang liit lang naman ng diskwento. 65 pesos weekly. Limita. Gulay, karne sa mga supermarket po yung Hindi po lahat hindi lahat takop eh. Pero meron listahan, yung basic necessities, the prime commodity, yun lamang ang takop. Pero ang malaking naman yun lang. Opo, ang matay ko, hindi ako nakakuha ng discount kasi yun po ang sige po, Congressman. Kailangan po kasi sa gamot una, may doctor's prescription at saka yung reseta, hindi ba nakapangalan doon sa senior citizen. At pinoprotektahan din naman natin yung mga tindahan, mga butika. Opo. Kasi kung minsan naabuso naman po kahit hindi senior citizen, ay nanghihingi ng discount. Yes, sir. Pero Congressman Ordanes, ang purpose ko kasi ng booklet ay para ma-monitor yung pagbili. Kasi sabi nyo nga po, para hindi maabuso. Paano po yung purpose nun? Halimbawa po, sa booklet para sa gulay, merong 1,300 pesos na limit weekly purchase na nabibigyan ng discount. Sa gamot din po, merong... Actually, yung gulay, hindi naman takop yan ng yung guideline na... Sa karne yata po, no karne. Oo. May listahan po ron sa booklet. So, pero isipin mo naman, maximum lang na pwedeng entitled sa discount is 1,300. So, 65 pesos lamang yun. Oo nga, ang liit. So, biro mo, gadalin mo pa yung booklet ang madi-discount mo lang 65 pesos. Di ba, malaking abala din sa ating mga senior. Paano pag nakita na senior citizen ka yan na? Ayun, nasa dapat sa mga establishment. Hindi na kailangan niya, yung booklet, yung citizen's ID, kung nagpa-purchase. Kasi physically, makikita mo naman yung itsura ng senior, kung ito ba talaga ay senior citizen. Yun naman kasi problema sa mga tindahan, establishment, bang parang halos namamalimos na lamang kami mga senior citizens sa kanila. Napakaliit lang naman po ng aming diskwento. Doon po sa gamot, paano po yun? Kasi kaya may purchase booklet para po ma-monitor, di ba, kung ilan yung bibilhin at kung ilan lang talaga yung nasa prescription. Kasi ang iniiwasan ay sumobra yung bili. Sabi nyo nga po, baka bumibili, hindi naman senior citizen. Tsaka isa pa, baka damihan ang bili, ibenta. So, paano po yung monitoring nun? Hindi ba kailangan merong digital monitoring? Sa mga gamot na mayroong prescription, diba, number of tablets ang kailangan or nakalagay naman doon sa prescription kung ilan na yun na pag-case. Halimbawa, 30 yung kailangan o kulang ang pera, bibili lang ng 5. Nilalagay naman po sa reseta kung ilan na yun nabili. Nasa reseta na. Iwasan yung sobra. Nilalagay sa reseta kung ilan na yung na-purchase doon sa prescription. At regarding po sa yung over-the-counter, siguro po sama sa amendment namin gagawin ng mga over-the-counter, kailangan magamot ay kailangan bigyan na rin ng discount ng mga senior. Pwede din ho bang halimbawa gawing digital ang ID? Kasi po nilalaminate lang ang ID ngayon ng senior citizens, hindi ho ba? Laminated lang, karton, tapos nilalaminate. Di ba maganda yung magandang card, tapos digital na, para pag bumili ka dun sa malalaki naman drugstore, yun naman po talagang pinupuntahan, monitor na kung ilan na yung binili. Meron mga LGU na yung ID card na senior citizen. Ay na parang credit card na yung PBC na tinatawag. Yung mga sa atin dito sa NCR, marami na nagganyan. Pero meron akong ipinail na bill na yung integration ng senior citizen ID card
na kung saan nandun sa card na yon na super app. Kung gusto mo mag-transaction sa iba't ibang ahensya, i-click mo lang yung lima, DSWD, i-click mo lang, lalabas na yung mga transaction na pwede mong i-transact. So, no need na pumunta pa sa opisina ng DSWD, makikita na rin kung ano yung mga kailangan. Ay kaya lang, hindi naman lahat ng LGU na-afford po yung ganyan. Hindi ba? Yung dito doon sa National ID. Yes, opo, National ID. Corporate. Opo, para yung life represent nila. Opo. Nandun yung detalye, ilang taon, kailan panganak. Nandun po lahat. Ayan, ay iintayin po. Kaya yan po na nakipag na ako sa DICP. Yes, sir. Kay Yusek Dave Almirol. At magkakaroon po once na it becomes the law po, siguro magkakaroon ng training ang mga senior citizen. Ako, maganda. Para mo ma-orient sila. Maganda po yan na abangan natin. Mintan yung po nasa committee level, sir. Sir, ito lang, may balita ba ho kayo dun sa pinasapo din ninyo ng Senado at ng Kamara na panukalang batas kung saan bibigyan po yung mga sumapit ng 80 at 90 years old ng 10,000 pesos. Ang alam ko, nasa Office of the President na yun eh. 80 years old, 80, 85, 90, 95 years old. For signature na po ng ating presidente. Natapos na kami sa BICAM. Kaya nga lang, hindi na tupad yung ating proposal na sana ay 25,000. Hindi po tayo nakapasa. Ayun, anyway, so hintayin natin po yan. Yes. Kaya sana natin na pag-edad na 101 ay 1 million, ay hindi rin po tayo nakapasa. Push natin yan. Tuloy pa rin po. Congressman Ordanes, ito lang po, hingan ko na kayo ng reaction. Sir, kayo ho ba napapirma doon po sa resolution po para sa in support po, magpapahayag ng suporta kay Speaker Romualdez. Nakalagay ho doon sa resolution na natanggap po ng mga senador yung kopya, isinasaad doon na nagpapahayag po ng suporta kay Speaker Romualdez at dahil po doon sa nagpapahayag ng suporta kay Speaker Romualdez at naglalayong ipahayag po yung pagprotekta sa Kamara bilang institusyon dahil sa intense assault ng mga senador. Napapirma ho ba kayo doon? Opo, nakasuporta tayo. Pumirma ko sa aming manifesto. Sinusuportahan natin ang ating speaker. Bakit po kailangan ng ganitong manifesto? Nasasaktan na ho ba kayo para sa speaker? Para po sana yung kumbaga malaman ng speaker ng mga kongresista, mga congressmen ay nakasuporta sa kanya, nasa likod niya kami lahat. Hindi ba yung pagkakaroon ng ganitong manifesto parang loyalty check din? Nagbibilang kung ilan ang suporta pa rin po kay speaker? Ay, siguro po, pwedeng gano'n din. Dahil nga nakapirma, suporta tayo. Gano'n din ang lalabas doon. Literally, yun ang pag pumirma, nakasuporta tayo sa speaker. Pero ganun din ho ba ang tingin ninyo, sir? May intense assault ang mga senador sa Kamara. Ang sabi ho kanina ni Senator Sherwin Gatchalian, hindi naman po Senado ang nag-umpisa ng sagutan na ito, kundi ang Kamara dahil sa pagpupush ng People's Initiative na gustong i-eliminate ang Senate. Wala. Siguro po medyo malalim yan, magtuturuan lang tayo. Pero natanong ko kayo kasi kahit na po kayo ginatawan ng mga senior citizens, member pa rin po kayo ng Kamara, Congressman. Opo. Talagang miyembro tayo at nagkakaisa kami, majority, nakasuporta kami kay Speaker. Ayun, dun po sa pinirmahan ninyong manifesto, nakita ho ninyo na nakapirma na lahat? Well, ako po hindi ko nakita lahat, pero ako'y pumirma. Ayun, opo. With that, sir, maraming salamat po. Okay, maraming salamat sa pagbibigay niyo ng oras sa akin. At magandang umaga.